October 4, 2024, sa Barangay Santo Rosario, Mexico, Pampanga, tahimik dapat ang hapon pero isang sunod-sunod na putok ng baril ang gumimbal sa isang payapang kalsada. Sa loob ng sasakyan, natapos bigla ang simpleng buhay ng mag-asawang Arvin at Lerma Lulu, mga respetadong negosyante, magulang at iniidolo ng komunidad. Agad silang binawian ng buhay sa harap ng kanilang anak at pamangkin. Ilang araw lang, 7 ang arestado, kabilang ang mga taong matagal nang malapit sa pamilya. Pero paano mo nga ba mapagkakatiwalaan ang mga taong matagal mo nang tinatawag na kaibigan, ang kumpare mo, ang kumari mo, ang mga turing mong kapamilya? Mas nakakagimbal, sila pa pala ang may pinakamalalim na kinalaman. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Maagang gumising si Arvin Lulu kahit Sabado. Pinagmasdan niya ang paligid. Isang simpleng bahay sa Pampanga, puno ng maliliit na kahong may label. Beauty Set X, Lip and Cheek NY, Whitening Pack. Katabi niya sa mesa si Lerma, abalang-abala sa pagre-reply sa mga customer sa cellphone. Babe, tumingin ka dito, yung order ni Ma'am Tess. Gusto niya exclusive bundle ulit, dagdagan mo raw ng freebies, sabi ni Lerma. Hindi tumitingin sa asawa, pero ayos ang boses at mabilis ang galaw ng mga daliri sa chat. Ngumiti si Arvin habang nilalagyan ng bubble wrap ang mga set ng beauty products. Galing ni Mrs. Palaging may pa-freebie. Dapat dagdagan nating stocks next week. Mukhang bentahe tayo pagpadamihan ng resellers ha. Maraming kababaihan at nanay sa community ang nakatingin kina Arvin at Lerma bilang inspirasyon. Galing sila sa simple lang. Unang negosyo ay sari-sari store. Sumubok mag-online selling nang magsimula ang pandemic. Sa kabila ng pagod at stress, hindi sila bumitaw. Tara picturean ko to para sa page love. Nakakatuwa na tumaas ulit orders natin this week. Tuwang-tuwang sabi ni Lerma. Laban lang babe, konting sipag. Ikaw pa, gagalingan ko pa sa deliveries mamaya. Biro ni Arvin. Sabay nilapitan ang anak nilang si Mika, 6 na taong gulang, at mahilig mangulit habang nag-aasikaso sila. Moments like this, kasama ang pamilya, abala, pero masaya. Ito ang dahilan kung bakit sinikap nilang magka-business. Hindi na nila kailangang iwan ang isa't isa para magtrabaho sa ibang bansa. Kahit pa madalas ding nagkukulang ang puhunan o nag-uumpisa pa lang sa social media marketing. Buwan-buwan, dumarami ang resellers nila. May ilan ding matagal ng friends ang lumapit para mag-collab. Isa na rito ang kumpare nilang si Anthony Limon. Seryoso rin sa online selling. Pare, ang lakas ng galawan nyo ha. Natatawang bati ni Anthony minsang dumalaw sa kanila at napuno ng stocks ang sala. Bit-bit ang kape, palaging ready rin sa mga ideya para may bagong promo. Ganito talaga pag all-in. Kailangan mas maraming matulungan, mas maganda. Sa totoo lang, proud kami ni Lerma na umabot kami dito, sagot ni Arvin. Sabay-sabay silang nagtawanan. Kung tutuusin, hindi kailanman pinangarap ni na Arvin at Lerma ang yumaman ng sobra. Pero gusto lang nila ng steady na pangkabuhayan para hindi mapabayaan si Mika at mapagpatuloy ang simpleng buhay. Sa bawat order, bawat pagtulong sa customer na malutas ang skin problems nila, nabubuo ang reputasyon ng mag-asawa. Next time, ikaw na mag-live selling, Lerma. Ang galing mo kay Ma'am Tess. Biro ni Anthony, sabay ngiti. Pero sa likod ng bawat good sales report at madaming pasasalamat na message, halata rin ang pagod sa mukha ng mag-asawa. Minsan, napapailing si Lerma. Love, alam ko mahirap, pero worth it, di ba? Hindi tayo bumibitaw. Walang iwanan, sagot ni Arvin. Tuloy ang trabaho, tuloy ang ngiti. Ganito ang bawat araw. Puno ng pagod, saya, kaunting tension tuwing may delayed bayad. Pero higit sa lahat, punong-puno ng pag-asa. Sa mundong puno ng oportunidad at risks, silang mag-asawa, kasama si Mika, pamilya at mga katropa. Magkakasama, nagtutulungan at naniniwalang ang bawat small win ay bunga ng lakas ng loob at malasakit. Hindi niya alam, sa simpleng araw na yun, may dumidikit na ulap ng sakuna sa likuran. Pero para kay Arvin at Lerma, walang imposible, basta magkasama. Habang abala pa rin sina Arvin at Lerma sa pag-aasikaso ng orders,
Isang hapon, saglit na natahimik ang bahay nila nang tumunog ang doorbell. Dumating si Anthony Limon. Dala-dala ang isang kahon ng kape at bagong flyers para sa mga beauty product promos. O pare, mukhang dumadalas na tong pag-drop by mo ah. Biro ni Arvin. Sabay abot sa dalang kape ni Anthony. Lerma looked up from her phone and smiled. Buti na lang may nagdala ng pangpawala ng antok. Dumadami kasi inquiries, di ba babe? Anthony grinned. Ganun talaga, Lerma. Alam mo na, kapag lumalawak sales, kailangan dagdag tulong. Gusto ko sana mag-resell pa ng mas marami. Malawak kasi network ko sa kabilang bayan. Nagkatinginan si Arvin at Lerma. Parehong nag-aalalang baka hindi kayanin ng extra supplies. Pero dahil kumpare nila si Anthony at godfather pa ni Mika, nagtiwala pa rin sila. Sige Anthony, ikaw pa. Basta sure ka lang ha, pag nakabenta ka, bayad ka agad. Sabi ni Arvin, bahagyang seryoso pero may ngiti pa rin. Ay oo naman, alam mo naman ako, hindi ako magpapahiya sa'yo. Mabilis na sagot ni Anthony, sabay kuha ng ilang kahon ng produkto. Simula noon, naging mas madalas ang pagdaan ni Anthony sa bahay ng mga lulu. Palaging may dalang business ideas, minsan mga pabundle, minsan buy one take two promos, at mahilig din magpa-deliver ng orders ng mga kakilala niya. Pare, napansin ko, mas mataas yata orders mo ngayon ha. Benta ba talaga o sinusuwerte lang? Tanong ni Arvin isang gabi habang sabay nilang binibilang ang stocks. Swerte lang talaga bro, pero may load pa ako. Baka dagdagan ko uli orders next week, pwede ba? Sagot ni Anthony, hindi maipinta kung excited o kinakabahan. Lerma tried to keep things organized. She created a logbook for Anthony's orders, pati dates ng commitment na magbabayad. Sa bawat page, may listahan ng products, buyers, tapos may column pa para sa date paid. Lagi namang blanco pa. Habang patuloy ang collaboration, naramdaman nilang mas napapalapit si Anthony sa pamilya. Sa tuwing may okasyon, birthday ni Mika, simpleng salo-salo, nandoon siya, bit-bit chocolate or laruan. Minsan, mahuhuli pa ni Lerma, nakausap ni Anthony si Mika, nagtuturo magbilang gamit ang empty lip and cheek boxes. Napuno ng tawa ang sala, pero sa likod ng masiglang samahan, may mga gabing napapansin ni Lerma na parang madalas malungkot si Arvin. Love, okay ka lang ba? Bulong ni Lerma tuwing gabi bago matulog. Oo naman babe, siguro. Nag-aalala lang ako minsan. Ang bilis ng ikot ng negosyo natin. Hindi ko in-expect na ganito kabilis. Tapat na sagot ni Arvin. Tiwala lang love. Kaibigan natin si Anthony. Matagal na nating kakilala yon. Sagot ni Lerma. Pilit pinapawi ang anumang alinlangan. Hindi pa nila alam na sa pagpayag nilang pasukin ni Anthony ang negosyo, may magsisimulang bahagyang bagabag na magbabago sa tamis ng samahan nilang tatlo. Pero tulad ng dati, hindi sila nagpatalo sa pagod. Ang sa kanila, pamilya at tiwala muna bago lahat. Pagkalipas ng ilang linggo, naging routine na ang halos araw-araw na pag-aabot ng stocks ni Lerma kay Anthony. Minsan, sabay pa silang nag-grocery para sa supplies at sabay nagpaplano ng susunod na promo. Lalo silang naging close, parang walang pader sa pagitan. Hanggang sa mapansin ni Arvin na parang padalas ng padalas sumingil si Anthony ng stocks. Pero bihira nang mag-update tungkol sa bayad. Isang hapon, habang nakaupo si Arvin sa porch, tumabi si Lerma, hawak ang logbook. Nakakunot na ang noo niya. Love, tingnan mo to. Ang dami nang nai-deliver kay Anthony, pero ang bayad natin, parang ang tagal na niyang hindi nabubuo. Nasa magkano na kaya lahat? Maingat ang boses ni Lerma. May halong kaba. Sabay silang nagbilang, isang listahan, tapos isa pa, puro tali ng deliveries at paminsan-minsang partial payments. Napalunok si Arvin nang makita ang total. Grabe love, lagpas 10 milyon na, hindi pa kasama yung mga inutang niya nung nakaraang linggo. Bahagyang tumahimik si Arvin. Pakiramdam niya, bumigat ang hangin. Tinawagan nila si Anthony ng gabing yun. Nakisuyo si Lerma na kung pwede, kahit kalahati muna ang bayaran, malaki na kasi ang na-hold na pang-inventaryo. Ay Lerma, huwag kang mag-alala, may cheque akong darating next week. Sabay-sabay ko na lang bayaran, mas malaki kasi kita kapag tuloy-tuloy yung big orders. Huwag kang mag-alala, na-note ko lalo na yung utang ko. Paliwanag ni Anthony, parang madalas na niyang sagot tuwing masisingil. Napansin ni Arvin, laging may dahilan. Isang beses, nasira raw ang kotse. Minsan, may problema sa kakilala niyang supplier. Ilang beses din nagsorry si Anthony, tulad ng dati, mabait pa rin at ramdam pa rin ang malasakit.
madalas pa rin ang dalaw ni Anthony sa kanila. Parang walang nangyayari. Lalo pang nagiging malapit sa anak nilang si Mika. Kadalasan pa nga may dalang bagong libro o candy. Tuwing lalabas, tipid ang tawa ni Arvin pero hindi na mawala ang kutob. Babe, okay ka pa ba? Parang layo mo na minsan. Kung gusto mo maghintay, okay lang. Pero mas maigi na siguro. Pag-usapan na ulit natin with Anthony. Payo ni Lerma, isang gabing pareho silang hindi mapakali. Tumango si Arvin, nagsindi ng ilaw sa sala. Ayoko siyang pagkatiwalaan ng basta-basta love. Pero ayokong lumala pa. Alam mo, sa'yo ko binubuhos tiwala ko. Kinabukasan, sinubukan ulit ng mag-asawa na kausapin si Anthony ng personal. Maayos ang approach nila, hindi galit. Pero klaro na ang mensahe. Pare, naiintindihan mo naman na lahat ng negosyo umiikot sa puhunan. Pag natenga yung bayad, apektado rin orders natin. Kaya baka pwede, kahit installment lang, tanong ni Arvin habang magkausap silang tatlo sa labas ng tindahan. Promise pre, ayusin ko yan. 2 days lang, may darating na cheque, isusulat ko sa pangalan mo. Alam ko na stress kayo, pero wag kayong mag-alala. Kaibigan ko kayo, hindi ko kayo lolokohin. Malumanay na sagot ni Anthony. Umuwi si Lerma na may konting pag-asa. Nagpasalamat na lang sila na may pangako na ulit si Anthony. Pero sa loob ng bahay, magkahalong kaba at dasal ang meron sa kanila. Parehong nagdodoble kayod para mapanatiling buo ang negosyo. And for now, pati ang tiwala. Sa di inaasahang pagkakataon, habang pinapakinggan nila ang iyak ni Mika dahil sa basag na laruan, sabay silang nagdasal. Sana totoo na yung sinabi ni Anthony. Sana hindi kami maloko. Sa panahong iyon, ni hindi nila namalayan na mas malalim pa pala ang balon ng utang na papasukin nila. At ang mga susunod na araw, dito na magsisimula ang seryosong pagbabago sa daloy ng kanilang buhay. Kinabukasan, habang naghahanda si Lerma ng almusal, mapapansin ang katahimikan sa loob ng bahay. Halata kay Arvin ang pag-aalala. Malalim ang iniisip kahit simpleng hotdog lang ang nilalagay sa plato ni Mika. Tumutunog ang cellphone ni Lerma. Message ulit mula kay Anthony. Good morning Lerma. Pasensya na, hindi pa rin na-clear ang funds kagabi. Pero today, siguradong papasok yan. Sabi ng bank manager, any moment now. Trust me, ayoko ma-disappoint kayo. Basa ni Lerma bago ipakita kay Arvin. Napabuntong hininga si Arvin. Ilang beses na niyang sinabi yan love. Parang record na paulit-ulit lang. Sinikap ni Lerma na manatiling positive. Baka this week okay na. Sagot niya. Kahit sa loob, ramdam niya na hindi na ito tulad ng dati. Dati, tiyak siya sa kausap niya. Ngayon, puro baka at sana na ang naririnig. Habang papalapit ang deadline ng suppliers, lalong lumalaki ang pressure. Sa gabi, abot-abot ang tanong ng mga resellers. Ma'am, kailan po ulit ang next stocks? Naubusan na po kami, chat ng isa. Saglit na patitig si Lerma sa listahan ng bayarin. Love, hindi ko na alam kung paano ako magpapaliwanag sa kanila. Parang tayo na lang hinihintay ng rotation ng puhunan. May kaba sa tinig niya. Minsan, napapansin na ni Arvin. Napapadalas ang paglabas ni Anthony. Pero iwas na sa usapang bayad kapag topic na ito. Isang gabi, nagdesisyon si Arvin na harapin si Anthony. Personal, hindi na lang sa chat. Tinawagan niya ito para magkita sa malapit na coffee shop. Anthony, bro, huwag ka sanang masaktan kung magiging diretso na ako. Panimula ni Arvin habang tahimik na umorder ng iced coffee. Alam mo naman na tiwalang-tiwala kami sa'yo. Pero nakaipit na lahat ng stocks at orders namin sa'yo. Pwede ba? Kahit partial, kahit paunti-unti lang, pati mga bata, naapektuhan na talaga. Tahimik si Anthony saglit bago sumagot. Pre, maintindihan ko yan. Hindi ko kayo nilalagay sa alanganin. Hindi lang talaga kumubra yung isa kong tseke. Naiipit ako, pero di ako lalayo. Promise. Alam mo naman, ako pa, hindi na diretsong nakatingin si Arvin. May halong pagkaawa, pero mas nangingibabaw ang lungkot at pagod. Alam niyang palaging may dahilan, palaging nauurong. Bumalik si Arvin ng bahay ng dismayado. Tinabi niya muna kay Lerma ang pag-uusap nila. Positive pa rin siya. Pero ewan ko love, baka kailangan na nating mag-ingat. Sumunod na araw, naisipan ni Lerma na balikan ang bank branch. Kinumusta niya kung pumasok na nga ba ang sinasabing cheque ni Anthony. Diretso siyang tinanong ng teller. I'm sorry po ma'am, bounce cheque po yung huling deposit para sa inyo. Hindi pumasok yung funds. Nakapikit si Lerma ng matagal bago tumango.
at lumabas ng bangko. Sobrang bigat sa dibdib niya. Pagdating sa bahay, hindi niya kaagad masabi kay Arvin ang nangyari. Niyakap niya muna ang anak, pinilit ngumiti at binulong sa sarili. Kailangan nating maging matibay. Sa gabi, pabulong na tinanong ni Arvin, Han, anong update? Dito na tumulo ang luha ni Lerma. Talbog love, walang pumasok. Hindi ko na alam kung pang ilan na yon. Napuno ng katahimikan ng silid. Ramdam sa bawat sulok ang bigat, hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa pagkawala ng tiwala at certainty. Hindi lang utang ang dumarami, kundi dami rin ng duda sa pagitan ng magkaibigan. Sa pagitan ng gulo ng isip at kakarampot na panalangin magkatotoo pa ang mga pangako. Dinaanan ng mag-asawa ang gabing iyon ng mahimbing na katahimikan. Pero gising na gising ang loob. Naging tahimik ang mga sumunod na araw sa bahay ni na Arvin at Lerma. Walang masyadong imihkan, mga kilos nilang dalawa ay parang laging may iniisip. Puro bigat, puro tanong. Pagdating ng gabi, madalas abutan ni Arvin si Lerma na tumatambay sa may bintana, tulala habang hawak-hawak ang cellphone. Isang gabi, naghintay pa rin si Lerma ng reply mula kay Anthony. Hindi na siya kasing proactive mag-update gaya ng dati. Wala na ang dating mabilis na on the way na yan, Bessie. O kaya'y biglang video call. Ngayon, parating scene-zoned lang ang messages. At pag nag-reply man, puro mababaw na sagot. May isang beses, nag-try ulit makipag-chat si Lerma ng diretso. Anthony, kailangan na talaga namin yung bayad kahit paunti-unti. Alam mo namang sa'yo nakaikot halos lahat ng stocks natin. Sagot? Sige Lerma, update kita bukas. Busy lang talaga ako. Naunang sumuko si Arvin sa pagtitiwala. Hindi na niya kayang itago ang dismaya. Babe, alam kong ayaw mong mag-isip ng masama, pero parang hindi na to simple delay lang. Hindi rin normal na ganito ka-hassle ang pagbabayad sa atin. Seryoso niyang sambit habang nagsusukat ng boxes para sa iba pang buyer. Tahimik si Lerma. Pakiramdam niya parang sasabog na yung dibdib niya sa sama ng loob. Saka siya biglang napaluha. Hindi na napigilan. Pamilya ang turing natin sa kanya. Kinumpisahan niya pa si Mika, love. Ayokong isipin pero paano kung niloloko na talaga tayo? Nagkibit balikat si Arvin. Saka maingat na hinawakan ang kamay ng asawa. Hindi na ito tungkol sa negosyo lang, Lerma. Parang ginugulangan tayo tapos may effort siyang gumawa pa ng maraming kwento. Hindi ko alam. Baka may mas malala pang nangyayari. Saglit nilang tinabihan si Mika na noon ay naglalaro sa sahig. Mama, kailan uli punta Ninong? Inosente niyang tanong. Sabay abot ng isa pang gamit mula sa kahon ng laruan na dati ay bigay ni Anthony. Matagal bago sumagot si Lerma. Anak, hindi ko alam. Baka matagal pa. May inaasikaso si Ninong. Makalipas ang ilang araw, nagdesisyon ang mag-asawa na huwag nang mag-deliver ng bagong stocks kay Anthony kahit nagparating to ng order ulit. Hindi na Lerma. Hindi muna natin ibibigay hanggang wala talagang bayad. Hanggang dito na muna tayo. Matibay na, sabi ni Arvin. Umikot pa sa social media ng resellers ang usap-usapan na na-delay ang supplies. May mga nagtatanong, may issue ba kay Anthony? Bakit parang hindi dumadaan sa line niya ang mga orders? Imbes na sumagot, pilit na lang iniwasan ni Lerma ang detalye. Hindi niya kayang sabihin ang tunay na rason. Ang pinakaayaw niya, marumihan ang pangalan ng mismong kaibigan na tinuring nilang pamilya. Mabigat, mapait, pero kailangan. Pansamantalang bumalot ang distansya hindi lang sa negosyo, kundi sa relasyon nilang tatlo. Lingid sa kanila, may iba na palang nangyayari sa mundo ni Anthony. At ang sunod na kabanata, magdadala ng mas matinding unos. Nanatiling malamig ang relasyon ni na Arvin, Lerma at Anthony sa mga sumunod na linggo. Halos wala ng text at kung mayroon man, puro formal na, parang wala ng pinagsamahang samahan. Sa bawat tahimik na gabi, tagos hanggang himaymay ang tanong. Paano pa magiging ayos to? Hanggang saan ang kayang itiwala? Habang tuluyan ng humihiwalay ang mag-asawa, iba na rin pala ang iniikutan ni Anthony. Sa gitna ng mga harap-harapang problema at pagkakabaon sa utang, lalo siyang napusok ng takot at pride. Sa isang madilim na gilid ng isang kapehan, nilapitan niya ang dalawang lalaking bihasa sa masisilang trabaho. Boss, sigurado ka ba dito? Tanong ng mas batang lalaki. Nag-aalangan pa. Sumandal si Anthony sa kanyang upuan. Tila pinipilit gawing matatag ang boses. Oo, wala nang atrasan. Sobra ng laking abala nito sa akin, sabi niya. Mariing tinatakpan ng galit ang takot at tawa. Ang deal ay simpleng binuo, pero mahigpit ang bilin. Dapat walang makakahalata.
Kung may makasama silang iba, huwag idamay. Ang mag-asawa na lang, tapusin kapag kayang-kaya, dagdag pa niya na para bang ordinaryong negosyo lang ang pag-uusapan. Habang nilalatag ang plano, piniga pa ni Anthony ang natitirang mga pondo para makapagbigay ng down payment. Basta siguraduhin nyo, walang palya. Ayokong bumagsak lahat ng pinaghirapan ko dahil lang sa ganito, salitang pilit niyang pinaniniwalaan. Habang busy si Anthony sa pagpaplano ng mas malalim na dagok, hindi niya alam. Nakaramdam ng kakaiba ang mag-asawa. Napansin ni Lerma na may itim na sasakyan na 2 araw nang umiikot malapit sa tapat ng bahay nila. Si Arvin naman nagkaroon ng likas na kaba, tipong hindi mo maipaliwanag kung saan galing. Isang gabi, natigilan si Lerma sa isang tawag mula sa unknown number. "Hello? Sino to?" Walang sumagot agad, pero maya-maya may pabulong na boses. "Ingat kayo." Natigilan siya. Agad niyang sinabi kay Arvin ang nangyari. Lalo nilang hinigpitan ang pag-lock ng mga pinto at bintana. "Hindi ko maintindihan, love. Parang may nagmamasid talaga." Nanginginig ang boses ni Lerma habang niyayakap ang anak nilang si Mika. Dumaan ang araw, mas lalo pang lumayo si Anthony sa kanila. Wala na kahit anong mensahe, walang paramdam ni Anino. Sa mga social media group, biglang nag-lie low din siya. Unti-unting napalitan ng takot at kalituhan ang dati init ng tiwala at pakikisama. Isang umaga, habang nag-aalmusal, nagsalita si Arvin. "Babe, alam kong ayaw mong magpadala sa takot, pero pakiramdam ko, may hindi maganda na paparating." Hindi man nila alam ang eksaktong plano, ramdam ng mag-asawa na hindi lang negosyo ang nilalabanan nila, kundi mismong kapayapaan ng pamilya at buhay. Mabigat man sa loob, dumaan ang huling ilang araw sa ilalim ng anino ng malaking pagbabago. At sa di kalayuan, nagsisimula ng gumulong ang balang ng trahedya na magpapabago sa pinagkakatiwalaan nilang mundo magpakailanman. Dumating ang araw na tila pinakahinintay o kinatatakutan ng pamilya. Maagang nagising si Lerma. Sinusubukang gawing normal ang araw para kina Arvin at Mika. Tahimik na almusal, kaswal na sandali, pero ramdam sa hangin ang bigat na hindi na kayang itago. "Love, punta muna tayo sa meeting mamaya ha." Saglit lang ito, paalala ni Arvin kay Lerma habang iniaabot ang bag ng anak. "Sumama ka na din para sabay-sabay na tayo makauwi." "Oo naman, gusto ko rin ma-refresh. Sobra ng stress sa bahay," sagot ni Lerma. Pilit nilalabanan ang kaba sa kanyang dibdib. Bago sila umalis, inihabilin muna nila ang bahay kay Tita Lenlen. Pero nagbago ang isip ni Mika, gustong sumama. Isinama na lang ng mag-asawa si Mika at ang pinsan nitong si Sam, na mahilig ding mag-explore sa labas. Buo pa ang pamilya nang sumakay ng pickup truck. Sa harap, si Arvin ang nagmamaneho, si Lerma katabi, at sa likod si Mika at Sam, parehong abala sa gadget at kwentuhan. Paglabas ng bahay, may mga matang nakamasid, pero abala si Lerma sa pagre-reply ng message, kaya hindi napansin. Habang tumatakbo ang sasakyan, hindi maiwasang mapansin ni Arvin ang 2 motor na kanina pa sumusunod mula sa di kalayuan. Pinagpag niya ang duda, ayaw matakot sa harap ng pamilya. "Love, tingin mo ba may kakaiba sa likod natin?" Mahina niyang tanong kay Lerma, para lang maibsan ang sariling takot. "Baka nagkataon lang." "Sige na, diretso lang, traffic pa dito," sagot ni Lerma, bahagyang nauutal. Bago makarating sa kanto, papuntang Angeles, lalo pang nagdikit-dikit ang mga sasakyan sa kalsada. Sakto, tumigil sila sa gitna ng traffic sa may barangay Santo Rosario. Mabilis ang pangyayari. Wala pang ilang segundo, biglang dumaan sa tabi nila ang 2 lalaki sakay ng motor. Sa isang iglap, narinig ni Arvin ang sunod-sunod na sigaw ni Lerma. "Arvin, may baril sila." Hindi na nakatapos si Lerma. Bumukas ang bintana, sabay may lumabas na baril. Sunod-sunod ang putok. 2 lalaki, magkasunod na dismount mula sa motor, binaril sila point blank. 6 na bala, diretso kay Arvin, 3 kay Lerma. Halos sabay silang napayuko, bumaliktad ang mundo sa harap ng mga bata. "Papa! Mama!" sigaw ni Mika, nanginginig sa takot. Yumakap si Sam kay Mika, parehong hindi makakilos. Luha ang nakasilip sa likod ng upuan. Walang awa, mabilis tumalilis ang 2 lalaki. Iniwan ang pickup sa gitna ng traffic na nagulantang sa pasabog ng putukan. Saglit lang, parang lumipas ang lahat sa isang ulap ng takot at gulat. Lumapit ang mga tao. May ilan pumipilit magbukas ng pinto. May sumisigaw ng saklolo, habang ang bata
at ang pinsang babae ay mangyak-ngiyak, hindi makapaniwala sa sinapit ng mag-asawa. Tahimik si Mika, bumubulong na lang ng paulit-ulit. Mama, gising ka lang. Daddy, sagot ka please. Pilit inaalala ni Sam ang bilin ng magulang na huwag lalabas ng kotse, pero nagsisigaw siya ng tulong. Dumating ang ambulansya, sumugod ang mga pulis. Wala na, hindi na umabot sa ospital sina Arvin at Lerma. Habang isinasakay ang katawan ng mag-asawa, nanginginig si Mika, pinipilit yakapin ang malamig na kamay ng nanay. Mama, asan ka na? Uwi na tayo. Ilang saglit pa, tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga kapitbahay, mga kamag-anak, mga kakilala. Ang dating masiglang pamilya, ngayoy nilamon ng trahedyang hindi mo iisiping mangyayari sa ordinaryong araw. Sa mismong araw na iyon, nagtapos ang simpleng buhay na pinangarap nila Arvin at Lerma. Sa loob ng pickup na iyon, natigil ang kwento ng dalawang taong puno ng pagmamahal at pangarap. Hindi dahil sa sariling pagkakamali, kundi dahil sa isang balak na ginawa ng taong minsang itinuring nilang pamilya rin. Pagkatapos ng trahedya, mabilis na nagkalat ang balita sa buong bayan. Dumagsa ang mga tao sa lamay. Bumuhos ang pakikiramay mula sa kaibigan, kapitbahay, reseller at mga hindi kakilala. Bawat isa nagdadala ng pagkain o bulaklak, tahimik na nakikidalamhati. Umalingaw-ngaw ang usapan tungkol sa paraan ng pagkamatay ng mag-asawa. Usap-usapan sa palengke, tindahan at social media. May ilan hindi makapaniwala, habang ang iba ay labis ang galit at lungkot. Ang mga anak at malalapit na kamag-anak ng mag-asawa ay tuliro at tahimik, hindi lubos matanggap ang nangyari. Maraming litrato, kandila at lumang memorabilia ang inilabas ng pamilya, na para bang pilit ibinabalik ang alaala ng dating araw, malayo sa kasalukuyang sakit. Sunod-sunod ang pagdating ng investigador at media. Pumutok ang balita sa telebisyon, naglabasan ang mga headline tungkol sa kaso. Nagsimula ang investigasyon at unti-unting nadiskubre ng mga pulis ang posibleng motibo ng krimen, pati na ang kabuuan ng utang na iniwan ni Anthony. Lumitaw ang mga CCTV footage at tip na tumulong sa otoridad para matukoy ang mga sangkot. Naalarma ang buong online selling community. Maraming seller ang natuon ang usapan sa seguridad, sa takot na baka sila na ang sumunod. Pansamantalang nabawasan ang tiwala at maraming pamilya ang namulat na madali palang maglaho ang lahat sa isang iglap. Sa kabila ng lahat, umusbong din ang damdamin ng pagkakaisa. May mga nagsimula ng fundraising, ilan nagtayo ng prayer vigil, at marami ang sumumpang tutulong upang mabigyan ng hustisya ang mag-asawa. Unti-unti, nanumbalik ang lakas ng komunidad, hindi bilang negosyante, kundi bilang isang pamilyang nagdadamayan, walang iwanan, at sama-samang umaasang tuluyang mauungkat ang katotohanan sa likod ng malagim na krimen. Mabilis na kumilos ang mga otoridad matapos ang insidente. Sinuyod ng mga investigador ang bawat ebidensya, CCTV mula sa highway, luma at bagong screenshots ng transactions, listahan ng mga utang at resibo mula sa negosyo ng mag-asawa. Lahat ng detalye ay hinimay, oras ng paglabas ng sasakyan, ruta, pati pattern ng kilos ng mga salarin. Tinipon ng pulisya ang mga posibleng saksi. Sinuri ang nakalap na footage, dinibrief ang mga traffic enforcer at karaniwang tao sa kalsada noong araw ng ambush. Unti-unting nahubog ang timeline ng pangyayari, mula sa pag-alis ng mag-asawa, pagsunod ng mga motorsiklo, hanggang sa eksaktong sandali ng pamamaril. Habang sinusuri ang mga piraso ng ebidensya, lumabas ang koneksyon ng dating kaibigan sa mag-asawa. Nahanap ang mga digital trail, chat history, text at bank records na nagpapatibay sa posibleng motibo. Nadiskubre rin ang pagkakautang, detalye ng bounce check at kabuuang halaga sa pagitan ng mga partido. Nagpatuloy ang operasyon ng mga pulis, gumamit ng intelligence upang matukoy ang kinaroroonan ng mga sangkot. Sinubaybayan ang mga suspected na gumagamit ng alias, nagpalipat-lipat ng tirahan sa Nueva Ecija, Pampanga at kalapit na probinsya. Dahan-dahang nabuo ang hanay ng gang na sangkot. May mga gun for hire, middleman, lookout, lahat may papel sa trahedya. Sunod-sunod na arrest operation ang ipinlano. Kasabay ng pagsasampa ng mga kaso, ipinalabas ang mga waran. Ilang araw lang ang pagitan na bilanggo ang mga pangunahing tauhan, pati na ang itinuturong mastermind na may malalim na personal na koneksyon sa pamilya ng biktima.
Lumitaw sa masusing investigasyon ang lawak ng modus. Hindi lamang iisa ang kasong may kaugnayan sa utang at panlilinlang ng parehong grupo. Lumaki rin ang ingay tungkol sa seryosong epekto ng gun-for-hire syndicates sa rehiyon, lalo na sa sektor ng small business at online sellers. Habang patuloy ang pagdinig sa korte, sumiko ang katarungan sa tulong ng mga testimonya, physical evidence at kooperasyon ng community at private sector. Sa likod ng mga closed doors, hinubaran ng investigasyon ang lihim ng betrayal, greed at pagwawalang bahala sa batas. Sa bawat pagsiwalat ng katotohanan, lalong humigpit ang panawagan ng bayan para sa hustisya, proteksyon at pagbabago ng sistema. Habang nagpapatuloy ang pagdinig at masusing investigasyon, unti-unting lumabas ang malalim na ugat ng kasakiman at pagtataksil sa likod ng trahedya. Hindi na lang basta utang na 30 milyon pesos ang usapan, kundi ang nakagugulantang na pagkakasangkot ng isang taong itinuring ng pamilya ng mag-asawa. Si Anthony Limon, kumpare, business partner at mismong ninong pa ng anak ng biktima. Sa detalyadong salaysay ng mga saksi at ebidensyang nakalap ng pulisya, malinaw na siyang itinuturong mastermind. Siya ang nagplano, naghanap ng gunmen at nagbayad para maisakatuparan ang marahas na ambush na tumapos sa buhay nila Arvin at Lerma. Ganun pa man, hindi natapos doon ang kwento ng mga utak ng krimen. Lumutang sa mga statement ng mga testigo at dokumento ng investigasyon na ang misis ni Anthony, ang kanyang mismong asawa, ay sangkot din sa pagpaplano. Ayon kay Police Brigadier General Rodrigo Maranan, batay sa witness statements at ebidensya, laging naroon ang asawa ng mastermind tuwing may pagpupulong si Anthony at ang mga gunmen. Kaya naman, sinampahan na rin siya ng reklamo ng double murder at hiniling ng pulisya na bantayan ang kanyang galaw ng Bureau of Immigration upang hindi siya makalabas ng bansa habang nililitis ang kaso. Kakaibang twist, iniulat pa ng pamilya ng mga biktima na dumalo at nagpakita pa ang pangunahing sospek at ang kanyang asawa sa mismong burol ni Arvin at Lerma na para bang walang alam o kasalanan sa nangyaring trahedya. Bukod kina Anthony at kanyang asawa, 7 katao ang naakusahan at hawak na ng otoridad, kabilang ang 2 gunman at mga middleman na tumulong sa pagpapatupad ng krimen. Lumabas pa sa investigasyon na espesyal ang motibo, pagkawala ng utang at pag-angkin ng negosyo na itinuring na exclusive distributorship sakaling mawala na ang mag-asawa. Masakit dahil galing ang plano mismo sa mismong kumpare at kadugo ng kanilang pamilya. Sa kabuuan, naging mas matindi ang impact ng kasong ito dahil hindi lang iisang tao ang utak ng krimen, kundi mag-asawang itinuring na malapit na kaibigan na piniling sirain ang tiwala at buhay ng 2 taong nagsilbing pamilya nila sa ngalan ng pera at greed.